ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Available online, murang foldable na bisikleta with free helmet pa. Pero matapos mong mag-add to cart at magbayad, sumemplang ka na agad. Dahil ang online seller, isa palang online scammer. Para makatipid, naisipan ni Jerome na maghanap ng mga murang bisikleta online hanggang sa ma-browse niya ang isang post na nagbebenta ng foldable bike sa halagang 1,700 pesos lang. At lalo pa raw siyang naengganyo nang makitang with free helmet pa. Agad daw niyang minessage ang seller at mabilis naman daw itong sumagot. Nang magkasaraduhan na, agad pinadala ni Jerome ang 1,700 pesos via mobile o e-wallet. Pero after few minutes, bigla siyang binlock ng seller. Naku po! It's a scam pala! Dumulog si Jerome Nepomuceno sa resibo para ireklamo ang naranasang panloloko online. Paano nagsimula yung transaksyon niyo? Kwento mo sa akin. Yun nga po, since nag-chat na po ako sa kanya, nagkaroon na po kami konting conversation, kinukuha ko na po yung address niya para ako na po magbubook. Parang gusto niya, siya yung maunang mag-book. Napalalabasin niyang nagbo-book na siya, yun na, kukunin niya na information mo. Nung sinabi ko, sige, gito na lang, nauna ka na. Picturean mo na lang yung rider na nakasakay na tong bike at siya namang isisend ko yung pera po sa inyo. Binayaran ko na po nung pag-alis na daw yung pagbayad ko na, sinabi nung seller, nakaalis na. Nagpadala pa raw ang scammer ng litrato ng nakatiklop na bisikleta na sakay-sakay na sa isang motor. Parang ready to be delivered na. Legit na legit po yung dating. May tumawag po sa akin at sinundan din ng text na nagpakilalang rider po. Na wari ko parang kasabot lang din itong itong seller po Tumawag. Sabi niya, "Sir, nandito na po ako sa pick-up location." Nakita ko naman, okay naman po yung item, ito ganyan. O sige po, gato na lang, pakisakay na lang po. Pero nang tawagan at tanungin na raw ni Jerome ang seller kung nasaan ang rider, naku! Nang ghost rider na ba? Tapos wala na, hindi na po yung sumasagot. Sabi ko, ma'am, kamusta na po? Wala na po, hindi niyo na po ako na-entertain po nun. Ang 1,700 pesos inutong pa raw pala ni Jerome sa kanyang bayaw. At ano po ngayon ang naramdaman ninyo? Talagang disappoint po kasi buo yung loob ko na na binigay dun sa tao po Pero hindi tumigil si Jerome para sikaping mabawi ang pera niya. Tinawagan niya ang number na pinadala niya ng pera. Dito niya napag-alaman na sa isang sari-sari store pala nakarehistro ang e-wallet number. Ayun po talaga yung pinagsendan ko ma'am, kasi nagsend po ako ng 1,700 yan. Ang sabi niya, may nagsend nga yan, pero naklin na rin yan kanina. Sabi ko, ma'am, para po kasing naloko ako. Kilala niyo ho ba yung nag-claim dyan? May nagpunta dito, 2 tao, magkaangkas sa isang motor. Yung babae po ay angkas, ang lalaki naman siyang driver. Sabi ko, ma'am, baka kilala niyo po? Hindi ko kilala. Tapos sabi ko, ma'am, tulungan niyo po ako. Malamang po, ako po yung nais. Para matulungan si Jerome, pinadala ng may-ari ng tindahan ng closed-circuit television o CCTV footage kung saan makikita ang isang babae at isang lalaki na nag-claim di umano ng 1,700 pesos na ipinadala ni Jerome bandang 5:30 ng umaga nitong November 15, 2023. Ano ang matutuklasan niyang laman ng CCTV? Siya na kaya ang taong nanloko kay Jerome? Susunod! Agad nagkasa ng isang operasyon ng PNP CIDG, DSOU para mahuli ang suspect. And now, the end is near, Lolo. Anong balita sa natin, sa target? Positive sir, nandito yung subject natin. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.